Purihin po natin ang Panginoon. Nais ko pong batiin ang mga kapatid natin sa Paisawan. Nais ko rin batiin yung mga senior citizen po natin. Ganon din po yung mga taong matyagang nanonood every Sunday sa ating YouTube. No? Sana lahat po sila ay pagkalooban ng Diyos ng mabiyayang buhay. No? Ha? So, bago po tayo magsimula, ay nais ko munang anyayahan kayo na tumayo at tayo po ay manalangin. No? Ama, aming Diyos, karapat-dapat ka po sa lahat ng aming mga papuri. Ikaw po ang Diyos na hindi nagkukulang sa pagtupad sa Kanyang mga pangako. Nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, na dahil sa Kanya nakikita namin ang iyong pag-ibig, katarungan, habag, probisyon at tagumpay. Ikaw ang Diyos na nagtataas sa mga nabibigatan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay para sa pangangailangan ng iyong mga anak. Ang hangad namin ay purihin ka habang kami ay nabubuhay. Itago mo nga ang iyong abang tagapagsalita at ikaw ang lubos na mahayag at magningning samantalang ang iyong mga anak na makikinig ay pagpalain ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinararangalan, dinadakila at niluluwalhati sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. No? Alam natin na ang lahat ng tao ay haharap po sa kahatulan ng Diyos. Mabuti man siya o hindi, nakapakinig man ng Ebanghelyo o hindi. Itinuro po ng Biblia ang malinaw na pagpapahayag ng kalikasan na mayroong Diyos na tagapagsalita o tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, nilikha po ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang problema po, ang buong sangkatauhan ay tumatanggi sa kaalamang ito ng Diyos at naghihimagsik sila laban sa Kanya. Kung hindi po dahil sa biyaya ng Diyos, tayo pong lahat ay mapapahamak sa ating mga makasalanang pamumuhay na inihayag upang matuklasan kung gaano kawalang silbi at kawalang habag ang buhay ng taong hiwalay po sa Diyos. Ginawa po ng Diyos to para sa mga taong patuloy na tumatanggi at ayaw manalig sa Kanya. Ano po ang nangyayari sa mga tao ngayon? Wala na ba talagang halaga sa kanila ang buhay? Wala ba silang kamalayan na isang araw ay sasapit ang kamatayan? Alam kaya nila ito? Nabubuhay lang ba sila sa mga bagay sa pamamagitan na ang akala ay wala ng katapusan? Ito ba talaga ang gusto ng tao para sa buhay nila? Ang mabuhay ng pansamantala lamang? Ano nga pala ang kahulugan po ng pansamantala? Ang pansamantala po ay ang limitadong panahon lamang, tulad ng buhay ngayon. Tulad ng halaman na tutuyo, mga bagay na taliwas sa walang hanggang layunin ng Diyos. Ang problema nga po, wala po nakakaunawa, walang umahanap sa Diyos. Pansinin niyo yung mga tao sa paligid, lahat sila ay busy-busy. Busy saan? Tinanggihan ng tao ang kaalaman ng Diyos na inihahayag ng kalikasan sa kanilang mga puso. Alalahanin na ang Diyos ay makatarungan at parurusahan ng tao sa impyerno dahil ito ang kanyang pinili. Alalahanin natin na hindi po ang Diyos ang pumili niyan, kundi ang tao. Mahabang panahong inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ni Kristo, ngunit tinanggihan nila ang kaalamang ito. Sa mga katwid, dahil makatarungan ng Diyos, hahatulan niya yung mga hindi nanalig sa Kanya.
Ang mabigat po nito ay habang buhay na pagdurusa sa impyerno, kaya sayang ang buhay. Of course, nais po ng Diyos na maligtas ang tao at hindi mapahamak. Yun naman po talaga yung original na plano ng Diyos, no? Mula pa sa pasimula. Alam ba ng tao na pagka namatay siya, 2 lugar lang kanyang pupuntahan? Kung hindi po langit, ay impyerno lang po ang pupuntahan nila. No? Hindi po ito biro. Malalaman na lang ito ng tao kapag naroon na siya, kapag nasadlak na siya doon. Wala nang ibang lugar na pupuntahan ng tao maliban po sa 2 nabanggit na lugar. Kung ang palagay nila ay maliligtas ang mga hindi nakapakinig at yung mga taong hindi nakapakinig ng Ebanghelyo at pagkatapos ay pagkakalooban sila ng habag ng Diyos para maligtas, nagkakamali po sila. Kung ang mga taong hindi kailanman nakarinig ng Ebanghelyo ay basta na lang maliligtas, hindi na po nila kailangan ang Ebanghelyo ni Kristo. Dahil isipin nila na ligtas na sila sa kahatulan. Mali pong konsepto ito. Mas malaking problema ang haharapin ng tao. Maraming tao po ang mapapahamak sapagkat hindi nakinig, hindi nanalig kay Kristo at yan ang mahalagang paksa na ating tatalakayin sa umagang ito na may pamagat na they did not believe in Him. Hindi sila nanalig sa Kanya. Hindi po ba nakakalungkot ito? Yung mga bagay na dapat binigyang halaga ng tao ang hindi niya pinahalagahan. Maraming tao ngayon ang masasalubong nyo, makikita nyo na sa araw-araw ay walang malay na marami sa kanila ay bubulusok papunta sa lugar na dako na hindi nila gusto. Katunayan, nagbigay po ang Diyos ng tama at tiyak na daan na dapat pong lakaran ng lahat ng tao. Ito ay ang daan ng kaligtasan. Marami sa atin nakakaalam nito. Marami sa atin na pag-aralan nito. At marami ang tumatahak sa landas na ito. Ito po ay simple, ngunit makapangyarihang paraan ng pagpapaliwanag kung bakit kailangan natin ng kaligtasan. Kung paano inihatid ng Diyos ang kaligtasan sa tao, kung paano tatanggapin ng tao ang kaligtasan at ano ang resulta ng kaligtasan. Kailangang malaman po ito ng lahat ng tao, samantalang sila'y nabubuhay pa, bago maging huli ang lahat. Maliwanag po sinabi ng Biblia, mga kapatid, wala pong matuwid, ang lahat ng tao ay nagkasala, ang aklat ng Roma ay nagbigay ng detalyadong paglalarawan kung ano ang kalagayan ng tao. Ganito po ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanatang 3, 10 hanggang 18. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap ng Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang pandilin lang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yan yung complete description ng tao. Marami sa atin diyang galing. Lahat ng tao ay nakagagawa ng bagay na hindi nakalulugod sa Diyos mula pa noon. Walang sino mang hindi nagkasala. Absolute po yung kasalanan na yan sa lahat ng tao. Basahin rin natin ang sinasabi sa Roma 3:23. Ang sabi rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino bang
nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa makatuwid, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa kalagayan ng tao? Ano yung kanyang kahihinatnan? Tungkol sa kasalanan, ganito sinasabi ng talata sa Biblia sa Roma 6:23, unang bahagi. Ang sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Wala na pong iba yan. Yan lang po ang tanging kabayaran, kamatayan. No? Ito ang parusang tatamuhin ng tao. Tiyak po ito. Hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi walang hanggang kamatayan. Ngunit makikita natin na sa kabila ng labis na kasamaan ng tao, naglaan po ang Diyos, no, ng habag para iligtas ang tao upang hindi na magdusa sa kamatayan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan ito. Mababasa natin na ipinagkaloob ng Diyos ang isang pagpapala na hindi akalain ng tao. At ito po yung karugtong na Roma 6:23, ikalawang bahagi. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi alam ng tao ito. Ang nakakaalam lamang nito ay mga taong dumadalo sa simbahan, yung mga nag-aaral ng Biblia. Pero yung pangkaraniwang tao naglalakad araw-araw, nagtatrabaho, at kung ano pa mga gawain ng kanilang ginagawa, hindi po nila alam ito. No? Namatay si Jesus para sa buong sangkatauhan, para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang wika, kulay o pinanggalingan. Ang kamatayan ni Jesus ay bilang kabayaran sa kasalanan ng mga tao. Ang muling pagkabuhay niya ay nagpapatunay na tinanggap ng Ama ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran sa kasalanan ng mga tao kahit na noong tayo ay makasalanan pa rin. Ganito po sinasabi ng Roma 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Kitang-kita mo yung provision ng Diyos eh. Hindi kasi pwedeng maging mabuti ang tao bago maligtas. Hindi po eh. Niligtas na po siya. Yung mga taong nanalig sa Diyos, yun yung mga naligtas. At sila ay hindi na po hahatulan ng Diyos. No? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Take note hindi tayo naging mabuting tao kaya tayo nakadama ng kanyang pag-ibig. Ang sabi po ng aklat, ulitin ko, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin kahit na noong tayo makasalanan pa. Katunayan, nakakamangha po ang pahayag na ito. No? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa mga makasalanan na dati ay malayo at hiwalay sa Kanya. Ito yung mga taong hindi naganap, hindi siya hinanap. No? Dahil sa pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa mga makasalanan, common sense, ano kaya ang dapat na gawin ng tao upang maligtas siya? Sinagot po ng Biblia ang katanungan yan sa Roma 10:9. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Maliligtas ka. Napakahalaga po ng talatang ito. Dito po nakaugat ang pag-asa ng tao. No? Dahil sa kamatayan ni Jesus, ang kailangan lang gawin ng tao ay manalig at magtiwala sa Kanya. Manalig at magtiwala sa Kanya. Tumawag sa Kanyang pangalan at magtiwala sa Kanyang kamatayan bilang kabayaran sa mga kasalanan. Ang tao ay maliligtas. Ito po ang pagtitiyak ng talata sa Roma 10:13. Ano po sabi? Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gusto ko lang bigyan ng linaw, hindi lang po yung dahil tumawag ka sa pangalan ng Diyos eh. Patuloy po yan. Nakita niyo po yung flow ng Scripture, patuloy po yun. No? Hindi po siya isang bagsak. No? One time lang na dahil ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas na. Kasama po
Sa mga talatang yan yung pananalig. No? Kaya ka nga tumawag dahil meron kang pananalig sa pangalan ng Panginoon at ikaw ay maligtas. So, namatay si Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan at maligtas tayo sa walang hanggang pagdurusa na hatid po ng kamatayan. Ang kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan ay matatanggap lamang ng sinumang tao na magtitiwala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam ko na familiar na kayo sa mga verses na to Pero kung minsan yung sobrang familiarization, doon ka nadadapa, doon ka natutumba. Alam mo, pag nadapa ka, nakakalimutan mo yung scripture. Alam mo yon? Na sobrang tiwala mo sa sarili mo, na alam mo na ang lahat ng bagay. No? Ang huling aspeto ng daan ng patungo sa kaligtasan ay ang kahangahangang mensahe po mula sa Roma 5:1. Ano po sabi? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Iyan po yung completion ng Ebanghelyo. No? Sa pamamagitan ng Jesucristo, maaari na po tayong magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Maaari na tayong tumawag sa Kanya ng buong kalayaan. Yan yung sinasabing, ang sino man tumatawag sa pangalan niya, yun po yun. No? So, ano pa ang pwede nating isama dyan? Roma 8:1. Kaya nga, hindi na hatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Nakita nyo? Hindi na hahatulan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Dahil po sa kamatayan ni Jesus sa krus, hindi nahatulan ng tao sa kanyang mga kasalanan. Sa wakas, mga kapatid, taglay na nila ang mahalagang pangako ng Diyos, hindi na kailanman mawawalay sa piling ng Diyos. Di ba ang gandang balita niyan? Amen. Palagay nyo. Di ba? Kung nakipag-isa ka na ba kay Kristo, meron bang chance na may mga tao ba, may mga bagay ba na maaaring gamitin para mapahiwalay ka pa sa Panginoon, sa pag-ibig niya? Tingnan natin yung pinakaselyo ng mga talatang binanggit kanina. No? Basahin natin yung Roma 8:38-39. Ano po sabi? Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganyan? Ganyan po yan. Sinelyohan na po ng Panginoon yan. Now, nasa sayo na po yan. No? Bakit ba may mga taong tumanggap sa Panginoon, nanalig sa Panginoon, ba't napahamak pa? Yun ang pinili nila Di ba? Pero kasi, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sinasakop niya yung lahat ng bagay. Lumalakad ka sa tamang landas na dapat mong tahakin. Kaya yung titulo na Christian, born again, whatever, pwede natin lagyan ng titulo lahat yan. Pero ang mahalaga, tama yung relasyon natin sa Diyos. No? Kaya pagka ganon, wala pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakasimple lang po Napakasimple. Bakit kailangan magmalaki ng tao? No? Bakit niya tatanggihan ng Diyos? Bakit niya tinatanggihan ang offer ng Panginoon? Bakit niya nire-reject ang Ebanghelyo? Ang yabang Sino ba siya? No? May landas na inilaan ng Diyos para sa Kanya. No? Kailangan lang lumakad sa daan tungo sa kaligtasan. Maliwanag ang Biblia, tanging ang pananalig at pagtitiwala kay Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan sa tao. Katunayan nga po, nagpatotoo ang Ama sa pamamagitan ng mga tanda at ng banal na kasulatan. Isinulat po ni Apostol Juan na marami pa rin ang hindi nananalig kay Jesus sa kabila ng maraming tanda.
Again, sa pamamagitan ng maraming tanda sa kabila nito na kanyang mga ginawa. I-refresh ko lang po yung mga isip ninyo ngayong umaga. Halimbawa, natatanda niyo pa ba nung gawin niyang alak ang tubig sa isang kasalan? Sino po nakakatanda? Noong pagalingin niya ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. Yung 10 ketungin, yung lumpo, yung inaalihan ng demonyo, yung anak ng balo na kanyang binuhay mula sa mga patay. At ang maganda rito, yung pinaka-classic dito, yung pagpapakain niya ng 5,000 katao at maraming iba pang mga himala. 5,000 tao pinakain niya. No? Dahil dito, nagsalita po si Apostol Juan tungkol sa mga pangyayaring ito sapagkat saksi siya sa napakaraming himalang ginawa ni Jesus. Sa kabila po ng mga himalang ito ni Jesus, ang tanong nanalig ba sila? No? Ano sinabi ni Juan sa 12:37? Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa Kanya. Ang bigat, ano? Ano pa ba ang gustong makita ng tao? Ano pa nais niyang patunayan sa Diyos? Kulang pa ba yung mga himalang binanggit ko? Ilan lang po yun, hindi pa ho kumpleto yun. No? Hindi lang mga himala ang ginawa ni Jesus. Higit sa lahat ng ito, inihatid po ni Jesus ang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa kabila po ng lahat ng ito, bakit hindi sila nanalig kay Jesus? Ano ang problema ng tao? No? Maaaring nakita nila ay ilan lamang sa mga tanda at hindi lahat. Pwede. Maaaring ang ilan ay walang alam sa kasulatan tungkol kay Jesus, kaya hindi nila siya naranasan. O maaaring namang walang nagbahagi sa kanila ng patotoo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. No? Walang nagbahagi tungkol sa mga himalang ginawa ni Jesus, lalo na tungkol sa kaligtasan. Pero sa kabila po ng mga katibayang ito na inihatid ng Ebanghelyo ni Juan, marami pa rin ang hindi nanalig kay Jesus ng mga panahong yun. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nananalig at nagtitiwala kay Jesus. Mas nananalig sila sa mga taong sinungaling at walang kapangyarihan, ngunit sumasamba at dinidiyos nila. Nakalulungkot lang pong isipin, meron namang tunay na Diyos na makapangyarihan at makagagawa ng mga himala, pero mas nanalig sila at nagtiwala sila sa mga Diyos na pawang gawa ng tao. Modern day na po yan. Ha? Ngayong panahon po sinasabi ko sa inyo. Isipin nyo, meron Diyos na lumikha ng lahat ng tao, and yet, yung mga tao pinipwersa pa rin, pinipilit pa rin, iginigit pa rin na sumamba sa mga Diyos-Diyos ang gawa ng kamay ng tao. Nakapagtataka. Bakit kaya? Again, ang tanong ko, ano nangyari sa tao? No? Ano kaya ang misteryong nakatago? Marahil, maraming dahilan at iba't iba. Binanggit ni Apostol Juan ang ilan sa mga ito sa kanyang diskurso. No? At sa umagang ito, maaari pong makatulong sa atin ang paksa ngayon para maunawaan kung bakit maraming tao ang hindi nananalig kay Jesus. No? Marahil yung mga tanong ninyo masasagot na rin sa umagang ito. Halimbawa, maaaring ang isang dahilan kung bakit hindi sila nananalig sa Kanya ay, Roman number 1, a lack of spiritual perception. Para sa mas lalong kaalaman, ano ba ang spiritual perception? Basahin natin. Spiritual perception is our subconscious gathering of information from the spiritual realm. Nakikilala lamang ito ng tao bilang intuition. Alam niyo yung ibig sabihin intuition, di ko pa maisalin yung intuition. No? Gayunpaman, mas complicated po ito. Sa sandaling maabot na ang antas ng spiritual realm, no? Naabot mo na yung antas ng spiritual realm, ito ay nagigising at ang intuition ay na-activate at sa gayon ay nagiging conscious ang tao. No? Marami siyang mga bagay na iniisip at hindi na niya maintindihan kung ano yung ang pinag-iisipan po yung madali niyang masagot. No? At ang isang simpleng paliwanag yan ay
hindi talaga nila naintindihan o nauunawaan kung sino at ano ang Diyos dahil abala sila sa mga bagay na pansamantala, mga bagay na kanilang tinatangkilik, mga material na hinahangad ng lahat ng tao sa mundong ito. Kaya, letter A, their focus was on material things. Pagka nakafocus ka sa material things, wala na po yung spiritual perception. Wala na po yung mga bagay na spiritual. Manipis na po yan at matabang. No? Maraming tao, yan po yung naasikaso. Material things. Siguro mga, sabihin na lang natin, wag na natin lahatin, mga 95%. Diyan nakatingin ng tao. Kaya nga nagsisipaganda tayo eh. Di ba? Kaya nga nag-i-invest tayo ng education sa anak natin eh. Bakit ano? Mamaya, mas maintindihan niyo yan. Ang mga taong ito ay humanga sa mga ginawang himala ni Jesus. Tandaan niyo ha, nakita nila, nasaksihan nila, at humanga sila sa mga himalang ginawa ni Jesus. Una, napakain niya yung 5,000 katao mula sa 2 isda at 5 tinapay. Tama ba ako? 2 isda, 5 tinapay. Pambihira po yun. Paano magkakasya sa 5,000 tao yan? Eh kung hindi ba Himalayan? Hindi ba kahanga-hanga yung mapakain mo yung 5,000 tao? Ito po yung pinakamagandang halimbawa niyan. Mas binibigyan pansin ng tao yung mga bagay na pangangailangan nila sa araw-araw. No? Ang mahalaga lamang ay yung pagkain para sa tiyan kasi nakikita, nakakain, at nakakabusog. Kaya hindi kita kataka, mas madaling paniwalaan yan. No? Yan ang dahilan kung bakit yung mga ginawa ni Jesus ay hindi po nila natatandaan. Maging yung mga Christian today, hindi nila natatandaan yung mga ginawa ni Jesus sa buhay nila. Kaya nga may mga lapses eh. Nakalimutan nila. No? May magandang halimbawa pa sa mga sumusunod na pangyayari. Tingnan nyo, na makakain na sila, no? Nasaksihan nila ang isa pang himala. Ano pong himala ang nangyari? Sinabi ni Jesus sa mga alagad na tipunin ang mga natirang tinapay at isda. Samantala, 2 isda lang at 5 tinapay ang pinamahagi ng mga alagad. Tapos may matitira pa. Ang mabuti po ay basahin na lang natin sa Juan 6:12. No, ha? Ang sabi rito, nang makakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. 12 kaing. Eh anong tawag mo dyan? Naalala ko po nung kami mga bata pa, no? Hindi kami maaaring tumayo sa hapag kung may natitira pa pong kahit konting kanin. Dahil ang sabi ng matatanda namin, huwag aksayin ang biyaya ng Diyos. Balikan ko lang po yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Kamangha-mangha po, no? Ang dami ng mga natirang pagkain. 12 kaing. No? Eh ano po ang tawag nila dyan? No? Hindi ba to himala? Kaya sa aklat ng Juan 6:14 hanggang 15, ano po nangyari? Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Ang bilis kumambyo, no? Ng mga tao. Pamilyar tayo, no? Di ba parang hindi naman malayo yung noon sa ngayon eh. Parang ganyan din. Ang bilis kumambyo. No? Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Ano po yung kapansin-pansin dito? Dahil napakain ni Jesus ang 5,000 katao mula sa 2 isda at 5 tinapay at may natira pang 12 kaing, gusto nilang gawing hari si Jesus. Alam ba niyo yun? Dahil lang dito gusto nilang gawing hari si Jesus. Bakit kaya? Kasi pagka naging hari si Jesus, hindi na sila magugutom. No? So saan nakatingin ang mga tao? Saan pa? Di sa tiyan. No? Yan lang ang tinignan nila eh. Sa verse 15, ang sabi po,
nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. No? Gusto nilang gawing hari sa lupa si Jesus. Hindi naman yun ang layunin ng kanyang pagparito. No? Kung ganon, so bakit gusto nilang gawing siyang hari? Nakita kasi nila na makatutugon si Jesus sa kanilang mga physical na pangangailangan. Sa makatwid, sa mga material na bagay lamang sila nakatingin. Yung iba kaya umate ng church kasi narinig nila na mapagbiyaya ang Diyos. Di ba? They attend the church because alam nila merong grace ang Lord Anong pagkakaiba nila sa mga tao ngayon? Di ba? Parang pareho lang din. Kaya lang naman umaate niyan. Kasi may mga prayer yan Gusto niya masagot yung mga prayer niya. No? Pero pag nasagot na yung mga prayer niyan, madalang mo nang makikita yan. Hindi ho nagbago ang tao, tandaan ninyo. Hindi nagbago. Nagbago lang ang panahon, nagbago ang kasaysayan. Ganun pa rin ang tao. Yung kanyang kalagayan. No? Bilib na bilib sila. Pero sa isang okasyon, sinabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, familiar kayo yan. Ano ang naging reaksyon ng mga tao nung sabihin niya na siya ang tinapay ng buhay? Ang mabuti po basahin natin muli ang sinabi ni Jesus sa 1:58. Sabi niya, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. No? Intindihan niyo po yun? Ang tinutukoy ni Jesus sa kanyang salita ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Ano po ang nangyari matapos nila itong mapakinggan? Matapos mapakinggan ito ng mga tao, no? At ng kanyang mga alagad. No? 1:60. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito? Parang hard teaching na to. Parang gano'n, no? So ano po ang naging bunga nito? Natuwa ba sila? Nasiyahan ba sila? Sa sinabi ni Jesus? Tingnan natin sa verse 66. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. The same result. Today and yesterday. The same result. Pag gusto lang yung may blessing, gusto lang may blessing. Pag wala yung blessing, wala na rin. Alam niyo yun? Pareho Walang pagkakaiba. Hudyo sila, hintil tayo, pero walang pagkakaiba. Sabi ni Jesus, ang Hudyo at ang hintil. Pareho ugali. No, Kita niyo yun? Tumalikod, hindi na sumama sa kanya. Kita niyo? Wala kasing interes sa mga tao, liban doon sa mga physical na pangangailangan nila. Alam niyo, nauna pa rito, may sinabi si Jesus Bago nangyari ang tagpong ito, may sinabi si Jesus doon sa 1:27. Ano sabi ni Jesus? Basahin natin. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Diyan palang malinaw na So, alam ng Diyos na kailangan natin kumain, kailangan natin magtrabaho, kailangan mag-aral, kailangan maghanap buhay, marami tayong kailangan. Pero hindi dapat yan ang pagsikapan natin. Kasi darating na lang kusa yan Mamaya makikita nyo, paano dumarating ng kusa yan? No? Dito makikita natin ang tunay na kalikasan ng tao. Ano siya? Ano ba itong klaseng taong to? Ito yung taong kapos ng pangunawa. They lack spiritual perception. No? Bakit sila tumalikod? Tulad ng sinabi ko, ang nakikita lang ng tao ay mga bagay na pansamantala sa mundo. Yun lang. Hindi na mahirap ipaliwanag yan. Nakatutok ang mga mata sa mga bagay na material.
Hindi sa mga bagay na espiritual na pangunawa or spiritual perception. No? Letter B, puntahan natin yun. Many lack spiritual perception today. Sa Tagalog, marami ang may kakulangan ng spiritual na pagkaunawa ngayon. Hindi nila maunawaan yung mga bagay na spiritual. So they lack spiritual perception. Ang mga mananampalataya sa ating panahon ay nakatutok din sa mga material na bagay kaya kulang ang perception nila sa spiritual. May mga ilang nagpupunta sa simbahan, ang iniisip ay kung ano ang makukuha nila, ano ang mapapakinabang nila. Nagpupunta sila sa church dahil naghahanap ng trabaho, magandang contact source kasi ang church. Kaysa doon sa looban, sa church ka na lang, marami doon, baka, alam mo ron, makakakita ka ng trabaho. Sister, baka may opening sa inyo. No? Minsan yung mahapdi pagka yung pinapahira ng asin yung sugat no? Pero hindi natin maiiwasan Marami kasi magagandang opportunity pagka nasa church ka. Wala kang kaibigan dyan, isinusuka ka, dito tinatanggap ka rito, niyayakap ka. Sa labas, walang kumikilala sa iyo. Hindi ka tinatawag sa pangalan dito. Meron ka pang titulo, sister, brother. Ang iba naman, dumadaw sila para kung dumating man ang panahon ng pangangailangan, at least, marami silang malalapitan. Ilan lang naman sila yan Kunti lang yan, hindi naman marami yan. Isang araw, mamamatay din yan, lahi na yan. Hindi maganda, no? Nagpupunta sa church, ang daming hinahanap para pansarili niya, no? Nakalimutan nila na hindi mga material na bagay ang naisihatid sa church. Hindi po yan. Ang mahalaga, no, kung bakit may church ay upang maihatid ang salita ng Diyos, upang makamtan ng tao ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Yun po yung ultimate course. Yun lang. Napakasimple lang. Bakit natin pinagsisikapan itong mga taong di naman natin kilala? Uy, attend ka sa church. Uy, sama kami, pag-aaral kami. Gusto mo, bukas kami ng Bible studies. Bakit natin pinagsisikapan silang maligtas? Kasi yan po yung mandate ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang pinag-uutos sa lahat ng mga nakakilala, sa lahat ng mga nanalig sa Kanya. Kung tunay kang Kristiyano, tunay kang nanalig kay Jesus, susunod din mo siya. Kita nyo? Hindi pwede nananahimik ka lang sa loob ng tahanan mo at the comfort of your surroundings. Bumangon ka, baka matagal ka nang natutulog. Yun ang reason kung bakit tayo nasa church. Because maraming tao ang hindi nakakaalam, hindi nila alam ang katotohanan. Kahit na 10 beses mong paulit-ulit na ipaalala sa kanila, nakakalimot po sila, mga kapatid. Yan po yung pangunahing misyon ng simbahan. No? Maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo, kung nais mo makamtan ang kaligtasan, paano ito makakamtan ng tao? Mga Gawa 16:31. Ano sabi? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Word of mouth yan Pagdating sa bahay, ano bang ginagawa mo? Saan ka ba nagpupunta? Etc. Ma-attend ako, sumama kayo para maintindihan niyo ako. Kasi hindi nyo maintindihan kung papaliwanag ko lang Maganda, sumama kayo sa akin, pakinggan mo. O ayaw nyo na, pag napakinggan nyo, o ayaw nyo, diwag. Kung gusto nyo, magpatuloy kayo. Meron pa po, sa Roma 10:9 hanggang 10. Ano sabi? Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. May faith nananalig siya kasi sa Diyos Yung sinasabi niya, alam niya. Hindi ito memoryado lamang, ito'y alam niya.
Ang lahat ng salitang ito ay nagbubuhat sa kanyang puso. The first time he came to Jesus. Naaalala niya yan. Kaya hindi nawawala yan. Hindi naman niya kailangan i-memorize yan eh. Ang mga nananalig kay Jesus ay hindi nakatingin sa mga material na bagay. Ulitin ko. Sa halip, ginagawa nila ang mga tungkuling inuutos sa kanila ni Jesus. Ito yung paulit-ulit na binabasa ko lang. Whole year round, binabasa ko po ito siguro kung 100 beses lang binasa ko na po. Mateo 28:19 hanggang 20. Ito ang ipinag-uutos niya sa church. Habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi siya nang iiwan. Kasama natin siya sa habang panahon. So, gayon din naman, itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na ituon ang kanyang pansin o ituon ang kanilang mga pansin na mapagharian sila ng Diyos. Yun po talaga ito, kailangan natin ang mapagharian tayo ng Diyos. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 6:33. Binanggit ko po ito kanina, kung matatandaan nyo. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya yung sinabi ko kanina, naghihirap, tayo po ay nagsisikap sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, etc., etc., pero salat pa rin, kulang pa rin, umuutang pa rin, hindi pa rin makabayad sa mga utang. Kasi iba ang direksyon ng mata natin, nakatingin tayo sa mga bagay na pansamantala. Samantalang ang nais ng Diyos, i-focus natin ang mata natin dito na pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang pangako niya, yun lahat ng problema mong yan, ibibigay niya. Yun lahat ng pangangailangan mo. Wrong focus eh. Yun po yun, wrong focus. Pwede naman mag-aral, magtrabaho, magsikap, etc., etc. Pero dapat hindi nawawala sa top ng agenda mo ang gawain mo sa Panginoon. Kasi diyan nagmumula ang lahat ng bagay eh. Oh? Sa Kanya nagmumula eh. Yung trabaho, ginamit lang ng Diyos yun. Yung mga taong binibless ka, ginamit lang din ng Diyos yun eh. Sa Kanya nagmumula lahat ng mga pagpapala. Diba? Bakit gusto natin sumyorkat? Gusto nating unahan ang Diyos? Meron munang ipinagagawa ang Diyos eh. Gawin muna natin yon bago tayo gumawa ng mga bagay na gusto natin. No? Kasama na ang pangako tungkol sa mga pangangailangan nila. Sa kabila nito, hindi sila nakukontento sa mga espiritual na kalikasan ng kaharian, gayong niliwanag din to maski ni Apostol Pablo sa kanyang aklat sa Roma 14:17. Ano sabi? Sapagkat ang paghahari ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ang linaw naman eh. Kita nyo? Hindi po tungkol sa pagkain o inumin. Kita nyo? No? Kasi darating na lang yan eh. At lahat ay idadagdag sa inyo. Automatic na po yun. Mali lang ang focus eh. Di ba? Ayaw nilang tanggapin ang tunay na hinihingi ng pananampalataya kay Jesus. Mapapansin rin natin na marami ang tumangging ipahayag si Jesus dahil sa Roman number 2, fear and moral cowardice. Hanggang ngayon, marami pa rin mananampalataya ang takot at may moral na karuwagan. Duwag na moral pa eh, no? Ginagamit itong dahilan para makaiwas sa gawain ng Panginoon. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Letter A, they were afraid of what others might think. Ito po yung luman-luma ng kaso to ng mga dahilan eh. Yung mga, baka kung anong isipin ng ibang tao eh. Lagi tayo nakabase doon sa iniisip ng tao. Ba't natin basihin o pagbasihan? Ulitin ko, no? Bakit tayo nakabase doon sa kung ano iisipin ng tao sa atin? Bakit hindi natin pagbasihan kung ano yung iniisip ng Diyos sa atin? Get nyo? Dapat yun. Doon lang, ano kaya sasabihin ng Diyos sa akin? Sasabihin kaya niyang tapat ako o hindi? O, di ba?
Huwag yung ibang tao. Basahin natin sa, no? Takot sila sa maring isipin at gawin ng mga, noong time ni Jesus Christ, yung mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo, makukulit talaga eh. No? Takot sila kung ano sasabihin ng mga Hudyo. Ganito po ang paliwanag ni Juan sa Juan 7:13. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagang tungkol sa kanya dahil takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nakatali sila. Kung maalala po nyo, ganyan din po nangyari sa magulang ng lalaking ipinanganak na bulag. Sino nakakatanda sa inyo yung batang ipinanganak bulag? Alright. Ano po nangyari doon? Hindi maibigay ng magulang nito yung patotoo dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Ito pa, isa rin to sa mga classic example ng mga tao na nang tanungin ng Hudyo, ang magulang ng bata, kung paano po nakakita yung kanyang anak, sa halip na sabihin niya na pinagaling siya ni Jesus na makapangyarihan mga gamot, abay, pinagkaila po. Pinagkaila. Basahin po natin yung nangyari sa Juan 9:20 hanggang 22. Sumagot ang kanyang mga magulang, anak nga namin siya at siya ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakita na siya ngayon. O, di ba? O kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. May sapat na gulang na siya at makakapagsalita na para sa kanyang sarili. Tingnan niyo po yun. Tingnan niyo yung una, yung 20. Verse 20. Anak nga namin siya at siya pinanganak ng bulag. Yun lang ang sinabi niyan tama eh. Yung pangalawa, mali na eh. Tingnan niyo. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon. Witness siya eh. Ando doon siya ng pinagaling nung hipuin ni Jesus ang anak niya. Isipin niyo, ito, nagsinungaling na. O kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo, may sapat na gulang siya at makapagsasabi na para sa kanyang sarili. Next verse. Ganon ang sabi ng kanyang mga magulang. Dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Natakot eh. Ang laki ng takot nila. Kasi pagka tiniwalag ka sa iglesia, noong time na yun, outcast ka. Para kami ketong walang kakausap sa'yo. Lahat ng tao naka-isbid sa'yo. Gusto nila, popular sila sa masa. No? Ganyan din po ang ginawa ng ilang mga pinunong Hudyo dahil sa labis na takot sa mga Pariseyo. Nakarecord po ito sa Juan 12:42-43. Gayunman, marami rin pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya. Eto nakita nila, na-witness nila yung mga himala ni Jesus at nanalig na po sila. Subalit, hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseyo na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. No? Ano po ang gusto nila? Mas ginusto nila ang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. Mga men pleaser po ito eh. Maraming ganyan ngayon. Huwag na tayo magtaka. Men pleaser. Ayaw nila ang Diyos sa malugod sa kanila. Gusto nila yung tao. Kasi yung Diyos, hindi nila nakikita kung nalulugod ng Diyos eh. Pero yung tao, kitang-kita nila pag nalulugod sa kanila. Uy, ang galing mo. Ang husay-husay mo. Di ba? Yan ang gusto ng tao, mga reward. Mga kalembang. Ding-ding, ding-dong. Di ba? No? Yan. No? Si Pilato, ganun din. Edukado, well-trained. Kaya nga pinadala to sa Roma eh. No? Isipin nyo, natakot siya maaaring gawin sa kanya ng emperador na si Caesar. No? John chapter 19:12-13. Kasi, by the way, bago nangyari ito, alam niya na si Jesus walang kasalanan. No? Alam niya walang kasalanan si Jesus. Nag-uusap sila nung asawa niya. Sabi niya, ba't kailangan pahirapan yung taong yan? Mabuting tao yan. May personal knowledge. No? Si Mrs. Pilato. No? Kaya, tutol ang loob niya. Pero tingnan niyo yung nangyari. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Kita mo? Nalaman niya, ipapako sa krus eh. Hindi, paparusahan eh. Ngunit nagsigawan ng mga tao. Ano sabi ng tao? Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador.
Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang yon, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dako tinatawag na plataforma Gabata sa wikang Hebreo. At ang ginawa niya, iwas. Iwas yung kanyang kamay. O yan, bahala kayo dyan. Kayong humatol sa kanya, wala akong kinalaman yan. Alam niya yung totoo, pero hindi niya masabi yung totoo. Kasi, alam nyo, mag-aalsa yung mga Hudyo at bunga niya magkakagulo, hindi magbabayad ng tax. At ang mangyayari, mapaparusahan yung gobernador. Ang gagawin sa nila, papadala sila sa Roma at parurusahan sila ron, baka ipapatay sila. Yan ang takot. Hindi niyo po yun? Ang dami pong dahilan kung bakit. Meron pa, letter B. Many fear what others might think today. No? Takot na baka pagtawanan sila ng kanilang mga kaklase at mga kaibigan. Di ba? Baka sila pagtawanan ng kanilang mga kaklase, mga amiga, amigo. No? Takot na baka itakwil sila ng kanilang mga katrabaho, ka-office mate, kabarkada, mga dabarkads. Yan. Hindi na kabarkada ngayon. Dabarkads ang tawag dyan ngayon. May takot na hindi sila tanggapin at maging outcast sa komunidad na ginagalawan nila. Takot sa pag-uusig dahil sa pagiging politically incorrect or religiously intolerant. Sa madaling salita, natatakot sila na iisipin at gagawin ng tao. Kaya ipinaalala ni Jesus ng buong linaw kung sino ang dapat nakatakutan, kailangan natin itong liwanagin. Ganito po sinabi ng ating Panginoon. Mateo 10:28. Ano sabi niya? Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Well said. Yung mga natatakot sa atin, tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan. Darating talaga yan, nakikita ko po yan isang araw, talagang magsisikip ang mundo ng mga Kristiyano dito sa lupa. Nangyari na noon yan, mangyayari uli yan. Tandaan ninyo, lahat ng bagay pansamantala lamang. No? Punta tayo sa Roman number 3. A misplaced love. Ito yung mga dahilan. Iba ang uri ng kanilang pagmamahal. Maliwanag ang pagkabalangkas ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ano sabi niya kay Timoteo? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ayan na po yun. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, o palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Iwasan mo yung mga ganyang uri ng tao. Hindi nga iiwasan kasi sama-sama sila eh. Nai-enjoy nila yun eh. Kasi pag humiwalay ka, outcast ka. Di walang pagkakaiba sa panahon ng Hudyo sa panahon natin. Kaya mo na, go with the flow ka na lang. Ikaw naman eh. Huwag ka nang kumontra. Hindi ka nagtatayo sa prinsipyo. Hindi ka natatama sa tama, sa katarungan. Hindi. Kasi magiging kaaway mo lahat sila. Di ba? Di ba ganyan na nangyayari? So ano mangyayari pagka ganyan? Letter A, their love was for the wrong things. Basahin natin ang pagtatapat ni Jesus patungkol sa kanila, sa mga taong ito. 1:5:42-43. Subalit kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumunta sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin.
Ang sakit, di ba? Ikaw na napako sa krus, ikaw na nagpakasakit. Ikaw na Diyos na makapangyarihan galing ng langit, bumaba sa lupa para maging tao. Pagkatapos, ililigtas mo itong mga taong makasalanan, tapos ganyan lang igaganti sa iyo. Sa palagay niyo, nalaman kaya ni Jesus na mangyayari sa kanya ito? Alam niya. Pero hindi siya tumanggi na gawin ang lahat ng bagay na yan. Hindi siya tumangging isakripisyo ang buhay niya para sa atin. Wala pa nakakapagbayad sa atin kahit isa ng anuman sa kanya. Wala pa po. No? Sa halip na tanggapin ang alok na pag-ibig ni Jesus, tinanggihan ito ng mga nasa kadiliman sapagkat ayaw nilang isuko ang kanilang kasalanan. John chapter 3 verse 19 and 20. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Si Jesus ang ilaw. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang magandang halimbawa rin ito ay mga katulad ng kaso ni Judas, kung matatandaan nyo. No? Si Judas Iscariot. Pag binasa mo yung John chapter 12, 2-6, ito ang mababasa mo, pakinggan nyo. Isang hapunan ang inihanda noon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bayang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Very noble, ano? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Sabi lang niya yan to cover up. No? Kita niyo po yun? Kasama na ng Panginoon ang alagad na ito, pero tingnan niyo, siya lamang katangi-tanging alagad na hindi tumawag kay Jesus ng Panginoon. Mapapansin niyo iba, Panginoon, Panginoon. Siya po hindi tumawag ng Panginoon. Siya lamang. No? Ano pa? Tingnan natin. Letter B. Many have a misplaced love today. Yan, maintindihan niyo po yan, no? Misplaced yung love. Hindi tama yung pagkakalapat. Oh. Bakit? Kasi mas inibig nila yung salapi. Immoral na pamumuhay, ang gusto nila at ayaw nilang talikdan. Labis yung kanilang pagmamahal sa sarili. Di ba? Nais na maging popular, saan man nandoon. Labis ang hilig sa kasayahan at kalayawan. Magkukunwari maka-Diyos, hindi naman makita sa kanilang pamumuhay. Misplaced po yung love eh. Kita nyo? Itinuro na Jesus sa kanya mga alagad kung sino ang dapat nilang ibigin at paglingkuran. Meron pong dapat pag-alayan ng pag-ibig na yan. Kung meron man, sino kaya yung pag-aalayan na yan ng pag-ibig? Mateo 22:37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang Diyos po ang dapat pag-ukulan ng pag-ibig para hindi siya ma-misplace. No? Mateo 6:24, walang aliping makapaglilingkod na sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod na sabay sa Diyos at sa kayamanan. Si Jesus ang nagsabi niyan, hindi pwede magkamali.
many of us try to please our God. Our God with a small letter G. Yun ang gusto nating ma-please eh. No? Tatakot tayo na maglingkod talaga ng sa Diyos. No? Natatakot tayo na baka tayo lumampas sa ulap. Yan ang sabi nila eh. O baka naman lumampas ka na sa ulap niyan. Di ba? Tayo naman ayaw natin lumampas sa ulap, kaya hindi tayo masyado maglilingkod. Konti-konti lang. Tama na yung pa-attend dito, pa-attend doon. Okay na yan, kapatid. Baka lumampas sa ulap. Di ba? Yung mga taong ito, iniinsulto kayo, tanggap ninyo yung insulto. Hindi nyo may pagtanggol kung bakit kailangan kayong dumalo sa church. Araw-araw ba't kailangan kami mag-devotion? Bakit sila namumroblema sa pagdidebosyon natin? Get nyo? At hindi natin may pagtanggol. Gusto mo ba malaman kung ano nakukuha namin sa debosyon? Halika, sumama ka. Yayain nyo. Yayain nyo. Eh kayo nga, hindi umate ng debosyon mismo eh. Paano sasama? Sino isasama ninyo? Wala nga kayo sa debosyon eh. Get nyo? Di ba? Inumpisahan ko yung morning devotion 1995. Mula noon hanggang ngayon may devotion. Tumadami, kumukonti, parang panahon din eh. Parang panahon ng mangga, panahon ng santol. May araw na puno ang church. No? Hindi po consistent, mga kapatid. Ay, nako. Salamat na lang hindi pa dumarating ang Panginoon. No? Ano kaya kung biglang dumating siya? No? Ano pa? Roman number 4, punta tayo ron. The hardened and prejudiced heart. Letter A, many were blinded by prejudice. Yung mga puso ng mga Pariseo po ay pinatigas ng kanilang mga tradisyon. No? Naging bulag sila sa mga himalang kanilang nakita. No? Parang wala silang nakita. No? Ang mahalaga kasi sa kanila yung posisyon nila. No? No? Sila alam mo yun, uy, okay ka na ngayon, uy, ang galing ng buhay mo ngayon, ang sarap ng buhay mo. Ganon. Sila yung nagbabatian sila, nag-uutuan. May dahilan kung bakit hindi nila makita yung mga himala na ginawa ng Panginoon. Sinabi din ng Bible yun, nasa Juan 12:40. 12:40 ng Juan. Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sobrang pride, sobrang makasarili, no? Yun po ang dahilan nun. Pinatibay pa ito ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito mo yun, no? Meron pa po, Efeso 4:18, wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Ano po yun? Ito, dito aminin ng mga mananampalataya. Wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Oh, familiar, di ba? Katigasan ng ulo. Oh, di ba? Madalas natin binabanggit yan . So, familiar po tayo dyan, no? Dahil sa kanilang mga pagtatangi, no? Binalak nilang patayin si Jesus sa kabila ng ginawa niyang mga tanda at himala. Pinlano talaga nila na patayin si Jesus. No? Itong mga taong to, hindi nalulugod sa mabuti. No? Meron silang personal agenda. Yung gusto nilang gawin, yun ang ginagawa nila. No? At isang araw, nabuo sa puso nila yung balak na maitim. Nasa Juan 11:46 hanggang 47. Ano sabi?
Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Yung mga ginawang tanda, himala, ito po yun. Nireport. Takot na takot sila kasi unti-unti yung mga tao ay nahahalina sa mga aral ng Panginoon. Parang nawawalan sila ng support. Ayaw nila mangyari yun eh. So, may mga tik-tik sila na inaasahan. Tingnan nyo kung ano ginagawa ng taong yan. Sige, tingnan nyo. O lumakita na nangangaral si Jesus, naghihimala. Aba, kung ano-anong butas ang ginawa. O hindi mo ba alam na bawal ngayon ang gumawa ng ganyan? Hindi ka pwedeng iligtas yung ganyan. Marami sila mga contentions. No? Ayan. Kaya tinipo ng mga punong pare, itong mga pare na to talaga. At mga Pariseo, ang mga kagawad ng Sanhedrin, kanilang sinabi, anong gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kita nyo? Nag-aalala po sila. So ano nangyari po sa 1:11:53? Mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Wala namang ginawang kasalanan ng Panginoon eh. Wala naman siyang ginawang masama. Lahat ng ginawa niya, mabuti. No? Ngayon ko naintindihan kung bakit. Alam niyo, magdamag po akong walang tulog. Si-share ko lang sa inyo ito. No? Magdamag ako walang tulog. Bakit po? Sumakit po ang dibdib ko. First time, magdamag pong sumakit ang dibdib ko. Hindi ako makatagilid, hindi ako makakanan. Naka-flat, pero tinaas ko yung ulo ko sa unan. Pagka ganun medyo nako-comfort ako. Pero pag tumagilid ako, masakit. Masakit. First time ko lang po ito naranasan. Ngayon ko naintindihan kung bakit. Ayaw akong pagsalitain ng demonyo. Gusto niya sabihin ko kay Pastor Chris, ikaw na mag-deliver ng message. Kasi ito, paghahayag po ito eh. Double blade ito eh. Alam ba niyo yun? Yung buhay ng mga tao noon, nung panahon ng mga Hudyo at ang mga buhay ng Kristiyano ngayon, ang gustong sagasaan ng mensaheng ito. At ayaw ng demonyo na magsalita ako. 2:00 bumangon ako. Hindi naman ako nakatulog. Buminom ako ng gamot. Hindi rin naman naalis yung sakit eh. So, sabi ko, di bale. Ganun naman yun eh. Kahit malusog tayo, magkakasakit tayo. Hindi hinto ang gawain ng Panginoon kahit mawala ang pastor dito. Tandaan niyo yan. Habang may mga taong nananalig kay Jesus, habang may mga taong nagtitiwala kay Jesus, hindi mawawala ang gawain ng Panginoon. Hintayin niyo po yun. No? Mula nung pinag-isipan nila kung paano may papapatay si Jesus. Pati mga lingkod ng Diyos, pinapapatay ng Diablo eh. Alam niyo yun? Bibigyan ka ng sakit para, alam mo yun, hindi ka na makarating sa gawain. Miski 5 minuto, hindi ako nakatulog. Pero okay lang. No? Tingin ko naman na naiintindihan ninyo ako. No? So, letter B, puntahan natin. Many are hardened by their prejudice today. Ngayon po yan. Mas inuuna nila yung kanilang mga tradisyon, kredo, denominasyon, at iba pa. Ngayon, pagka may denomination ka, parang may kaakibat na pride. Alam niyo yun? Mantalang time ni Christ, wala naman pong denomination eh. Pero gumagawa ang tao ng kung ano-anong paraan para makilala sila. No? Tayo, meron tayong church dito, sa Caloocan. Meron tayong church sa Bataan. May mga ilang Bible studies tayo sa paligid na pinagsisikapan ng mga manggagawa. No? Mga taong nag-iimbita, nagyayaya. No? Kaya itong mga taong to, ang kanilang pagkiling sa kanilang mga paniniwala, halimbawa kamukha ng evolution, yung humanismo, no?
na nagbibigay katwiran sa kanilang mga masamang pamumuhay. Ayaw nilang pag-aralan ng Biblia upang mapatid kung totoo ang kanilang pinahalagahan. Yung kanilang pinapahalagaang mga paniniwala. Pero inilarawan ni Jesus ang tungkol sa mga panganib ng matigas na puso at bulag na mga mata. Tingnan niyo po, basahin natin sinabi ni Jesus sa Mateo 13:15. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Kita niyo na, mapurol ang utak. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Wala, pinatigas na po eh. Marahil sa gayong pagtigas ng puso ay isa pang dahilan kung bakit marami ang hindi nananalig. No? Meron pa po kung bakit hindi sila nananalig. Roman number 5, intellectual pride. Letter A, some were afraid of being thought foolish. Tanyo? Yan ang dahilan. Ayaw nilang yung Christian po, ayaw niyang pangunahan ng gawain. Andun na siya sa gilid, nanonood siya. Sinusubaybayan niya ang paligid. Pag very popular na, saka siya aangkas. Parang bus, may lakad ng Lord's Temple, puntang Baguio. May bus tayong sasakyan. Sarili natin bus. Tapos along the highway, tumirik. Yung mga Kristiyano, baba lahat. Naiiwan yung driver. Samantalang, ang gagawin lang naman para ma-start yun, tutulak lang. Ando iba naghanap ng shade. No? Nung merong mga nagtyagang nagtulak, nung umusok na yung tambucho at umandar na, naku, una-unahan sa pagsakay. Ayaw nating mag-lead. Doon tayo sa huli. Naghihintay muna tayo kung, teka muna, mamaya baka tumakbo na rin yan. Lord, sana patakbuhin mo na, Lord. No? Hindi nag-e-effort. Kung tumayo ko, tinulak mo yung bus, kasama ka ron, di umandar na yung bus. Di ba? Tayo mainit masyado. Tayo sa ito may puno rito. Sister, rito kayo. Nagdamay pa. Ito ang ayaw marinig ni Satanas eh. Sabi ko sa inyo eh. Ha? Some were afraid of being thought foolish. Ano po sabi ni Apostol Pablo dito tungkol dito sa 1 Corinthians 1:18-19? Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen? Di ho ba? Tama? Ulitin ko, baka hindi nyo naintindihan mabuti. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Di ba? Ano pa? Letter B. Letter B. Many are hindered by intellectual pride today. Yan. Aray ko. Mas bilib sila sa mga profesor nila sa school, sa college, na nagtuturo ng mga maling aral. Ang dami pong mali, pero pinaniniwalaan nila. Halimbawa, ito, number 1 kasinungalingan, ang tao raw ay nagmula sa unggoy. Hanggang ngayon, wala pa rin po itong katibayan. Kasi may iba't ibang species, yung isda nga hindi naman puro bangus eh. Di ba? Iba-iba yan. Iba-iba yan. Pero di mo pwede sabihin ang tao galing sa unggoy. Dapat ang tatay at nanay niya, sina Adan at Eva, unggoy na. Dapat doon pa lang unggoy na. Naintindihan niyo ako? Amen po ba? Oh. Kaya pag yung mag-asawa nag-anak ng unggoy, iba yun. Ano to? Ba't unggoy ang anak? Di ba? Magtataka ka. Tapos sasabihin itong mga matatalino na to na buhat daw sa unggoy ang tao. Sino lolokohin nila? Patunayan nila. Sige. No? Ano pa? Ang mundo raw ay nagmula sa teorya ng Big Bang. Hanggang ngayon, wala pa rin katibayan ito, mga kapatid. No?
Ito ay isang pantasya lamang ng mga nahihilo. Pinagdidebatihan pa yan. Ano pa? Itinuturo nila na mayroong purgatorio. Gayong wala naman, langit at impyerno lang po. Ano bang purgatorio sinasabi mo? Sa purgatorio nang galing. Di ba? Inawit nyo rin yan eh. Di ba? Tayo naman, pakanta-kanta lang tayo na eh. Diyos de salve. Di ba? Maria. Ano ba yung ibig sabihin ng Diyos de salve? Maria. Diyos na tagapagligtas. Si Maria. Yan po ibig sabihin nun. Diyos de salve, Maria. Salve is salvation. Tagapagligtas. Kinakanta natin yan. Hindi natin kasi alam kasi mga bulag tayo noong time na yon. Eh ngayon, namulat na. Ano pa? Sumasamba sa Diyos na gawa ng tao, gayong ipinagbabawal ng tunay na Diyos. Eh, ang mga taong ito, no? Kaya, kita niyo po, dahil sa intellectual pride nila, no? Umahanga sila sa mga matatalino at makapangyarihan, ngunit hindi naman nananalig kay Jesus. Kawikaan 22:3, ano po sinasabi? Kung may dumarating na panganib, ang matalino yung nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Yung mga matatalino niyan, yan ang mga... Tingnan nyo yung mga, maliban doon sa bangkang tumao ba, tingnan nyo yung mga karamihan na lulunod, yung marunong lumangoy. Amen po ba? Sino sa inyo naniniwala ron? Karamihan ang nalulunod, marunong lumangoy. Kasi kung di ka marunong lumangoy, doon ka lang sa gilid, may tabo ka. Kita mo, ligtas ka. Di ba? Liga-ligo tayo, ay hindi, kayo na lang, dito na lang, may tabo naman, oh. O, di ba? Pero pag marunong ka, di ba? O, malulunod ka. Kaya kung di ka marunong lumangoy, safe na safe ka. 1 litrong tabo lang yan, okay ka na. O, mga kapatid, mahirap yung sobrang marunong, no? Pinili ng Diyos ang mga hangal upang iligtas ang tao. Alam ba niyo yun? Upang lituhin ang mga mayayabang at mapagmataas na scholar ng mundo. No? Tingnan niyo po sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1:18-21. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng mga kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutan siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Yan ang reality. Yan po ang katotohanan. Oh? Inyo? Meron pa pong paalala si Apostol Pablo sa mga nananalig kay Jesus, yung mga nananalig. May papaalala siya sa inyo sa umagang ito. 1 Corinthians 1:26-31. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan, at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawlang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino man ang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon, purihin ng Panginoon. No? Medyo alam ko mag-overtime tayo talaga eh. Sulit na natin. Para ano?
Siguro mga around 10, tapos na tayo niyan. Roman number 6, ignorance. Letter A, some rejected Christ because of ignorance. Ito pinakamalungkot sa tao, no? Naging mangmang sila sa mga katotohanan na humantong sa maling konklusyon. No? Sabi po ni Juan, Apostol Juan sa Juan 7:40 hanggang 43, sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo, sabi naman ng iba. Ngunit mayroon namang sumagot, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipinanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. May tao nagsasabi pinanganak siya sa Bethlehem, iba naman sa Nazareth daw. Sila mismo di magkasundo eh. Oh, dinidibatihan nila yan nung araw. So, akala ng iba, no? Ganun nga, no? Kaya, maraming mga tao na talagang, well, sabi ko nga kanina, no? Material ang tinignan at wala po yung spiritual, no? So, bakit nila nire-reject si Christ sa panahon natin ngayon? Letter B, many reject Christ out of ignorance today. Bakit po? Bakit? Hindi sila nagbabasa ng Bible. Lalo na yung aklat ng bagong tipang aklat. Baka isa ka sa mga hindi nagbabasa, no? Hindi nila isinasaalang-alang ang mga katibayan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Tinanggihan nila ang mga katotohanan tungkol sa Kanya at sa Kanyang church. Ang tanong ko, ngayong umaga ay, nananalig ba tayong lahat kay Jesus? Nais mo bang manalig kay Jesus kung hindi pa? Alalahanin mo kung ano ang inaalok niya sa iyo, no? Pag-isipan mong mabuti, no? Sa akin pong pagtatapos, no? Marami tayong dapat gawin sa buhay, no? Itong church na ito ay ginagamit ng Panginoon para sa magandang kinabukasan ng bawat isa, no? Kanina nga habang umaawit tayo meron nagsasax, no? Dati, gitara lang po kami, kulang pa ng kwerdas, no? Ngayon may sax na, ha? Saka high-tech po yung equipment natin. Talagang gusto ng Diyos na gumanda yung church na ito para lalong maraming tao pa mapagpala, maraming tao makakilala sa Kanya, at maraming tao tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Malay nyo, ang church na ito ay ginagamit na niya sa kasalukuyan, maring isang araw gamitin ka rin niya. Sino man sa atin, maring gamitin niya. No? Sa akin po pagtatapos, basahin ko lang yung huling-huling talata na Juan 20:30 hanggang 31. Ano po sabi? Para sa ating pagkaunawa lang. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksiyan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito, ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Muli, hindi natin nasaksihan ang mga himalang ginawa ni Jesus noong panahon niya. Pero sa panahon natin, marami tayong himalang nasaksihan na ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Hindi ko akalain na mababago ang buhay ko. Hindi ko akalain na mababago ang buhay ninyo. Sapagkat wala naman tayong kakayanang baguhin ang buhay natin, no? Ang Diyos ay nagpaabot ng kanyang himala sa panahon natin. No? Kaya dapat nating pasalamatan siya at purihin natin ang makapangyarihang Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong masaganang pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maging sa mga kasalanang hindi namin namamalaya na aming nagawa o ginagawa. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong karunungan
at ng iyong habag. Naway pagpalain mo kami ng iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa buhay na walang hanggang pinagkalob mo sa mga kapatid na nakatayo sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan at ang mga pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Diyos. Magbatihan po tayo sa isa't isa.